Good morning mga kabantay. At ay gigising ko natin na mga kabantay. At daguan natin buhok. Ang oras natin ay alas 4. At bago tayo nagising. Huhuli ho tayo. Baka maaga mag-aboy. Maaga tayo magluluto para sa ating kakainin ngayong umaga ng mga kabantay. At magkakape muna tayo mga kabantay. Samahan niyo ako magkape. Tara! Ayan po, tayo po yung nakapag-ilaman sana mga kabantay. At tayo po yung nagkakape. At magkukwento lang muna tayo. Ito lang muna ang ating ibablog ng mga kabantay. Pagtyagaan niyo muna ang aking kwento sa inyo, no? Noong araw mga kabantay, tayo po ay umuhuli ng alauna ng madaling araw ng mga kabantay. Tapos matapos po tayo niyan mga 10:30 ng umaga or 11 ng umaga, no? Ganyan po katagal ang paghuli ng mga kabantay. So ngayon po, ang huli natin ay umaga. Malit lang naman yung aaboy natin, kaya tayo umaga na mag-aaboy. So pwede naman din hong sa malaki, kaya lang magtatanghali na tayo ng mga kabantay. Ngayon, ang iaaboy lang natin yung maliit na kahon ng mga kabantay. 3 pang-aboy lang ang gamit doon, no? So ang haba ho ng pang-aboy natin ay 60 metro kada isa, no? So 3 yun. Hindi, nasa ano yun, nasa 60, 120, 180 ng mga kabantay metro. Yun ang haba ng aming pang-aboy na ginagamit, no? At kung sakasakaling maraming tao, mga nagtatao kami ng mga 12 hanggang 15 sa 3 pang-aboy, no? Minsan wala pa, no? Kaya hindi ho biro ang mag-aboy mga kabantay. Yun lang ako maikukwento ko sa inyo, no, mga kabantay. Lalo sa madaling araw, agahan mo gising dahil uhuli nga ng ganong oras, no? Lalo nung hindi pa ako dito talaga totally katrabaho, no? Wala pa ako rito sa pagbantay, no? Kumbaga timanan ng bakparan ako nung araw, no? Ganun ang sistema ng buhay ko, no? Makikwento ko lang para maging aware lang kayo sa buhay ko nung araw, no? So ganyang oras kami gumigising, ganyang oras kami bumabangon. Dahil pag tumawag yung aming bantay ay kailangan doon na kami sa ano. Kumisa naman dito na kami natutulog mga kabantay sa kubo ng Central. Doon na kami natutulog kasi minsan muhuli kami ng alas 9 ng gabi, no? Ganyan ang huli namin kasi pang Bukawit, pang Malabon, no? Ganyan kasi mga bentahan dyan para madaling araw nandun na. So sasaklit kami niyan, mag-aaboy kami niyan ng alas 10 ng gabi. Matapos kami niyan ng mga alauna ng gabi, alauna ng madaling araw. Tuloy saklit na yun. Diretso na yun mga kabantay, kaya matatapos kami dun halos lumiliwanag na, no? Kasi hindi lang naman isang bangka ang aming inuhuli. Kaya ganoon pong kahirap ang trabaho ng isang mag-aboy, no? Hindi niya lang siguro yung katulad ng mga iba na akala ganun lang kadali mag-aboy, no? Hindi napakahirap mag-aboy, no? Sa klase ng buhay na sa klase ng trabaho namin na ganito, no? Isipin nyo yung lambat na ihahatakin nyo. Kung malaking area ang inyong aaboyan, humahatak ko kami ng 7 aboy. 7 pang-aboy ko yun na 60 metro ang kada isa. Minsan meron pa 70 metro, no? Kaya ano problema dahil kaya naman ng katawan natin, no? Ang paghahatak ng lambat, no? Yun lang po ang aking ikukwento dahil yun po naging karanasan ko sa mula nung ako yung naging trabaho dito at naging bantay
Una, naging bulante muna ako, katulad ng sinasabi mo nga sa Nilmar, aking aming bulante. Tapos, naging bantay na ako rito ng mga bantay. Yun ang baybaytang nangyari sa nangyari sa trabaho ko, no. Naging timanan ng muna ako, naging bulante. Kumbaga bulante, parang security guard, mga bantay, no. Yan ang trabaho ko, tayo pagpakain, lahat ng trabaho na kailangan mong trabahuhin dyan sa'yo, no. Yun ang trabaho ng bilang isang bulante, no. Kaya masarap na mahirap kasi nakaka-survive tayo sa isang taon o sa buong taon, no, na tayo nandito. Kapag patapos tayo ng ating mga anak, no. Ang aking anak na babae nakapagtapos na dahil dito sa trabaho na to, tiyagat, sipag at konting hipit, no. At pagtitiis lang, ganun lang talaga ang buhay siguro, no. Hindi naman tayo pinababayaan ng taas. Lagi ako sa kanyang humingi ng tulong kahit na napakabigat ng problema ko minsan, no. Yun lang, may kwento ko lang. At sa sistema na naging buhay ko nun, talagang grabe talaga. Pinaghirapan ko talaga. So ngayon, ganun pa rin naman, nabawasan na ng konti. Konting hirap, no. So, ang ano lang dito sa atin, no, sa aking sitwasyon niyo, no, mga kabantay, ay tayo porsentuhan na, hindi ka para sa araw na taon na lang tayo, no. Bibigyan lang tayo ng 35,000 sa taon, no. Tapos meron kayo isang buwan na gas na kita. Tapos all around sa huli, lumpot, may kita ka rin, no. Sa bomba, may kita ka. Kung katulad ko na bumabomba, may kita ako, no. Kaya lang, hindi na siya masapat yun, mga kabantay, sa totohanan lang. Napaka ng bilihin, no. Lalo sa panahon ngayon ng mga kabantay, makikwento ko lang, no. At sa kung sino man makakapanood dito, no, o makapanood man ang amo ko, bahala. Talaga kung sobrang mahal ng bilihin ng mga kabantay. Grabe. So pagtagaan nyo muna yung aking kwento, no. Ito naman ang aking vlog at ito lang muna ang aking i-upload. At kung sakasakali po tayo makakapag-video sa ating paghuli, ay i-video natin, i-content natin ang mga kabantay. Thank you very much. Shoutout sa Team True Love. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo may isa-isa, no. Sa Team True Love, solid, no. Number 1. At sa Ate Marshall ko, shoutout sa iyo. At sa tatay ko, shoutout. Sa Nanay Bina, shoutout. Sa aking asawa, no. Kay Miss Kabantay, thank you very much sa iyo. At sa aking mga anak, sa tatlong anak, no. Kay Amara, kay Hansel at kay Patricia. Salamat sa suporta nyo. Hanggang dito lang aking vlog. Pagtyagaan nyo muna ang aking kwento. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga nanonood ng aking vlog. Thank you very much sa inyo. At naway huwag kayong manawa na panoorin ng aking vlog, no. Mga kaibigan ko, kahit na hindi kayo nakapanood ng aking vlog, okay lang, ano problema. Shoutout sa inyo lahat. Hanggang dito lang, no, mga kabantay. Thank you very much. Bye bye. I love you so much. Shoutout.